11 bangkay ang lumutang malapit sa lugar kung saan lumubog ang MV Tricia Kirsten Free sa Basilan. Lagpas na yan sa opisyal na bilang ng nawawala, kaya patuloy ang pagpalag ng ilang nawawala umano pa ang kaanak sa insidente. Sa pahayag ng PCG na wala ng missing pasahero. Mula sa Zamboanga City, nakatutok live si Jonathan Landao. Jonathan? Mel, umakyat na ngayon sa 29 ang kumpirmadong patay dahil po sa paglubog ng Roro na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Yan ay matapos ma-recover kayo ng umaga yung 11 bangkay na basta na lang lumutang sa dagat. Pero yung mismong barkong lumubog, hindi pa rin po nakikita. Biglang may naglutangang mga bangkay sa dagat malapit sa Balok-Balok Island ng Basilan kaninang umaga, 2 araw matapos lumubog ang MV Tricia Kirsten 3. Hindi na maayos ang kondisyon ng ilan sa mga bangkay. May maliit na bangkay na tila bata. Meron ding nakapang coverall o yung sinusuot ng crew ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, 11 bangkay ang na-recover sa dagat. Lampas sa opisyal na bilang nila ng nawawala na 10. Kasing 10 is we are basing doon sa aming yung passenger manifest na provided sa amin ng Allison Shipping. Ibig sabihin, there is a possibility na merong sumakay na hindi kasama sa manifest. There is also a possibility na baka doon yung sa mga survivors natin is baka nagdoble-doble yung lista natin doon, or most likely baka meron ding hindi talaga kasama doon sa pasahero. So lahat po ng anggulo titingnan po natin yan. Dinala ang mga labi sa pantala ng Isabela City sa Basilan at doon ipoproseso ng PNP SOCO para matukoy ang pagkakakilanlan at para maipaalam sa mga kaanak nito. Mga mangingisda at volunteers ang nakakita sa karamihan sa mga bangkay. Nagpapasalamat po kami kasi ibig sabihin marami pong gustong tumulong sa amin. Hindi po kaya ni Coast Guard lahat ito. Although nandyan yung mga assets namin, pero it's not enough para nahalughugin talaga. Sabi nung una ng PCG, batay sa hawak nilang manifesto, walang pasahero sa 10 nawawala na puro tripulante ng barko, kapitan at tauhan ng PCG. Pero pumapalag dyan ang mga kaanak ng mga nawawala pa ring pasahero na nagtipon kanina sa Zamboanga City, bit-bit ang larawan ng mga nawawala nilang kaanak. Oo, naintindihan namin at 10 lang yung dumarating sa kanila, pero at the same time sana makinig sila sa mga tao, sa public, na more or less 60 pa yung missing. Baka mamaya pag nahanap nila yung 10, di nahanapin ng iba dahil yung nakalagay doon sa missing personnel 10 lang. Paano naman kaming kamag-anak? Labas ko yung kailangan namin ng hustisya. Hustisya yung kailangan namin. Ang Allison dapat, concern sila. Nandito yung mga pamilya ng mga missing person. Representative na Dapat pupunta dito. Panawagan ng kaanak ng mga nawawala, bilisan ang paghahanap at dagdagan pa ang mga rescuer. Yung Coast Guard isa lang. Kaya ang lawak ng dagat, dapat madami silang dinideploy na mga boats, speedboats. Kabilang sa hinahanap ng kanyang kaanak si Sharia Court Judge Alberto Romoros. Nananawagan kami sa gobyerno, sa Supreme Court, na yung suporta at saka lalong-lalo na sa BARM, tumulong po sila sa pag-rescue para makasigurado na kung wala sila doon ay mahanap na rin sila sa mga isla. Si Judge Romoros ay presiding judge sa 4 na Sharia court sa magkakaibang probinsya, kabilang ang Hulo-Sulu na destinasyon nito noon kaya sumakay ng barko. Nananawagan din ako sa Supreme Court na sana lagyan nila ng mga tao yung mga ibang circuit na Sharia na walang judge. Dismayado ang mga kaanak dahil wala man lang anilang kumakausap sa kanilang kinatawan mula sa Allison. Pumunta kami sa opisina ng Allison. Sarado ang opisina, ang ticketing office. They should talk to us. Pero ito ginagawa? Pinagtataguan kami. This is rubbing insult to the injury. Kagabi, tinungo ng GMA Integrated News ang dagat ng Basilan malapit sa Balok-Balok Island kung saan pinaniniwala ang lumubog ang Roro. Ganito po kadilim dito sa dagat ng Basilan kung saan po pinaniniwala ang lumubog yung Roro na MV Tricia Kirsten 3. Malapit po kami sa may Balok-Balok Island. So I can't imagine yung takot ng mga pasahero ng mga oras na yun dahil madaling araw po nangyari yung trahedya. Ganito rin yun kadilim, tapos nakalubog sila dyan sa dagat, malamig. May kataasang alo ng sumalubong sa amin, sapat para igewang ang aming sinasakyang barko na BRP Tubatahan ng PCG. Yun yung tinatawag naming gulong. Hindi
hindi malimit yung alon pero malaki. May kataasan, sir, at talagang makakaapekto talaga yun, sir, sa balanse ng barko. Ganitong dilim din ang sinuong ng sumisid na remotely operated vehicle o ROV, pero may ilaw ito, kamera at nasa 300 metrong kable at kayang sumuong sa mga compartment ng barko. Narating na nito ang seabed o ilalim ng dagat na hanggang 50 metro ang lalim, pero hindi pa rin nakita ang lumubog na roro. Sabi ng PCG, nakabase ang paghahanap nila sa hawak nilang coordinates ng barko at sa bakas ng tumagas na diesel. Mel, sabi ng grupo ng mga nawawala ng kaanak, lagpas sa 50 yung mga hindi pa rin daw nakikita na pasahero ng lumubog na barko. Ang sabi naman ng PCG, hindi muna raw sila maglalabas ngayon ng bilang ng mga missing. Pero tinitiyak daw ng Philippine Coast Guard sa mga kaanak ng mga nawawala, hindi sila titigil sa paghahanap hanggat hindi nasusuyod yung loob ng lumubog na barko. Yan muna ang latest mula dito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.